Hi Mami, real talk tayo. Meron ka bang anak na palasagot? Anak na sinasagot ka or minumura ka? Paano mo ito hinahandle? Ako kasi dati, may anak akong ganyan. Minumura rin ako. Minumura ko rin siya. Pero hindi pala yun ang sagot. Kaya ngayon kapag nasasaktan ako, sobrang sakit kapag sinasagot tayo ng anak natin na hindi natin nagugustuhan yung mga salitang ginagamit pabalik sa atin. Mapapapikit ka na lang sa sakit. Tama po? At mapapaiyak ka na lang talaga. Pero ngayon lagi kong pinapaalala sa mga anak ko na i-claim ang promises ni God kung ikaw ay mabuting anak, ginagalang mo ang iyong mga magulang, merong promise dyan si God para sa'yo. Sabi nga sa Exodus, honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Ito ay promise niya kapag in-honor natin ang ating mga magulang. Paano kapag hindi natin na-honor yung ating mga magulang? Sinagot-sagot natin or minura natin? Meron palang kabaliktaran dyan. Sabi dito sa Deuteronomy 27:16, cursed is anyone who dishonor their father and mother. Nakakatakot ano? Kaya mga mamis, huwag na po kayong gumante kapag hindi kayo na-honor ng inyong mga anak. Iiyak mo na lang kay God. At of course, ayaw natin silang i-curse, no? I-curse ni God. Tandaan natin na meron pong consequence ang mga maling aksyon na nagagawa ng mga bata, lalong-lalo na sa paglapastangan sa kanilang mga magulang. Mami, tandaan mo, yung laban na ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si God. Kaya ang gagawin natin, ipag-pray ang mga anak natin. Kasi hindi natin kayang baguhin ang puso ng mga anak natin. Hindi kaya ng tao ang bumago ng puso ng isang tao. But si God, kaya niya po yan. Kaya pagpatuloy lang natin ipag-pray yung taong yon, mga taong nakasakit sa atin, kung sino man ang nakasakit sa iyo, maaring ex-husband mo, boyfriend mo, nanay mo, tatay mo, anak mo, i-release mo na lang kay God. At maganda yung magiging balik sa iyo. At hayaan natin si God ang kikilos sa buhay ng mga taong to. Anak din naman sila ni Lord, anak din sila ng Diyos. Aayusin at aayusin